Praise God. Sige po. Sabi rito sa ating pong text for this morning, dito po sa Matthew chapter 1, verses 19 to 20. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanya mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu. Purihin po ang salita ng Panginoon. Pansinin niyo, sa kwento ng Biblia, isa sa mga pinaka magandang modelo o maganda ang pinakita na pagpapahalaga sa isang asawa at sa pamilya, ito pong si Joseph, asawa po ni Virgin Mary. Napansin nyo, isa sa mga pinakamagandang nagpakita ng pagpapahalaga sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, ito pong taong ito. By the way, sino po naniniwala kung meron mang pinaka hindi dapat gawin ang isang ama ng tahanan para sa kanyang asawa at sa kanyang anak, yung iwan ito? Naniniwala po kayo doon? Isa sa mga pinaka hindi dapat gawin ng isang ama ng tahanan, yung iwan ang kanyang anak at yung kanyang asawa. And at the same time, sino po naniniwala kung meron mang pinakamasakit na magagawa ang isang ama ng tahanan, yung abandonahin yung ang anak at yung kanyang asawa. At sino po naniniwala kung meron ng pinaka hindi makatao na magagawa ang isang ama ng tahanan, yung iwan yung kanyang anak at yung kanyang asawang babae. Alam niyo po, again, pinaka hindi dapat o hindi dapat pagmulan ng pagkakawalay-walay ng pamilya, yung ama ng tahanan. Naniniwala pa kayo doon? Dapat ang isang ama ng tahanan hindi pinagmumulan ng pagkawalay-walay ng pamilya. Pinaka hindi dapat magparanas ng pag-abandona sa pamilya, sa kanyang anak, ang ama ng tahanan. At pinaka hindi dapat nang iiwan sa asawa at sa kanyang anak ang isang ama ng tahanan. Ang tanong, bakit nga ba may mga lalaking pinili pang iwan ang kanilang may bahay at ang kanilang anak? Alam niyo po, unang dahilan, nakakita ng iba. Sino po naniniwala? Pinaka-nangungunang dahilan bakit may mga ama ng tahanan nakukuhang iwan yung kanyang asawang babae, yung kanyang anak, simply because nakakita ng iba. Ito po ang totoo. Walang lalaking iiwan ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, nang wala lang dahilan. No, walang ganon. Pagka ang isang lalaki nang iwan ng kanyang asawa, ng kanyang anak, meron itong nakitang iba. Wala pong yung laging merong dahilan bakit merong nasisirang pamilya. Laging may dahilan bakit ang isang masayang pamilya piniling maging malungkot. At laging may dahilan bakit ang isang sama-samang pamilya piniling magkawatak-watak. Ang tanong, paano mo malalaman na nagsisimula na palang makakita ng iba ang iyong asawa? Sa mga may bahay po dito, sa mga kababaihan, sa mga young pro na isang araw magsisipag-asawa, tandaan mo, una, makikita mo na ang iyong asawa nagsisimula ng makakita ng iba, una, pag napupuno na ng reklamo sa asawang babae. Again, sa mga asawa pong babae, sa mga kababaihan na, alam niyo po, magsisipag-asawa sooner, kabahan ka na kapag ka ang asawa mo, eto na yung linyahan niya. Nasasakal na ako sa'yo, nakakapagod ka na, at ang pinali nito, alam mo,
Ang sasabihin niyan, hindi na kita mahal. Kabahan ka na kapag ka ang linyahan na ng asawa mo, nasasakal na sa'yo, nakakapagod ka na. Sa huli, ang sasabihin niyan, hindi na kita mahal. Ang tanong, bakit biglang nasakal na dati hindi naman? Kasi nga, nakakita na ng ibang babae. Ang tanong, bakit biglang napagod sa marriage nyo na dati hindi naman? Kasi nga, nakakita na ng iba. At ang tanong, bakit biglang hindi ka na mahal na dati mahal ka naman? Kasi nga, nakakita na ng iba. At ikalawa, palatandaan, simpleng bagay nagiging issue sa kanya. Ang isang lalaki na nakakita na ng iba, issue na ngayon ang itsura ng kanyang asawang babae. Ang isang lalaki na nakakita ng iba, issue na ngayon sa kanya ang timbang ng asawang babae. At ang isang lalaki na nakakita na ng iba, issue na ngayon ang mga pananalita ng kanyang asawa. Alam niyo po, again, kapag ka ang isang lalaki nagsisimula ng makakita ng iba, nagiging issue na sa kanya yung itsura ng kanyang asawang babae, nagiging issue na sa kanya ngayon yung timbang ng kanyang asawang babae, nagiging issue na ngayon sa kanya yung pananalita ng kanyang asawang babae. Ang tanong, bakit yung dating tanggap na tanggap yung itsura mo, ngayon issue na sa kanya? Ang tanong, bakit yung dating tanggap na tanggap yung timbang mo, bakit ngayon issue na sa kanya? At ang tanong, bakit yung dating tanggap na tanggap yung pananalita mo, issue na ngayon sa kanya? Kasi nga, tandaan niyo po, nagsisimula na ikumpara ang itsura mo doon sa nakikita niya. Nagsisimula na ikumpara yung timbang mo doon sa nakikita niyang bago. At nagsisimula na nakikita niya o ikumpara ka doon sa pananalita niya o yung pananalita mo doon sa nakikita niyang bago. Ang malungkot lang, sa mata ng iyong asawa, mas maganda na yung bago niyang nakikita kesa sa iyo. Ang malungkot lang, kapag ka ang lalaki nakakakita na ng bago, mas sexy na yung tingin niya ngayon doon sa bago niyang nakikita kesa sa iyo. At ang malungkot lang, pag ang lalaki nakakakita na ng bago, mas malambing na ang dating sa kanya nung bago niya kesa sa iyo na asawa niya. At ikatlo, na palatandaan, dumadalas na yung lakad kahit wala sa schedule. Ikatlong palatandaan, may bago nang nakikita ang isang lalaki, kahit walang pasok sa trabaho, papasok. Kapag ka ang isang lalaki nakakakita na ng bago, alam niyo po, maagang-maagang aalis ng bahay, gabing-gabi na uuwi. At yung dating nasa bahay ng Sabado, ng Linggo, ngayon may kailangang puntahan. Ito na yung mga panahong halos ayaw nang umuwi ng bahay ang isang lalaki. Ito yung mga panahon na halos ayaw nang tumira sa bahay ang lalaki. At ito yung panahon na mas masaya na siya sa labas ng bahay kesa sa loob ng kanilang bahay. So, another thing, bakit ang isang lalaki piniling iwan yung kanyang asawa at yung kanyang anak? Nakakakita na ng maraming mali sa babae o sa kanyang asawang babae. Totoo po ba? Maraming mga asawang lalaki sobrang frustrated sa mga weaknesses, sa mga kahinaan ng kanilang asawang babae. At totoo po ba? Maraming mga asawang lalaki, sobra silang frustrated doon sa mga bagay na ayaw nilang nakikita sa kanilang asawa. Alam niyo po ang malungkot?
May mga asawang lalaki, sa halip tulungan ma-overcome ng asawang babae, yung kanyang mga weaknesses, yung kanyang mga kahinaan, alam nyo, marami, mas piniling iwan yung kanilang asawa at kanilang anak. Ano pinapakita nito? Tandaan nyo po, sa mga tatay, sa mga magiging tatay, hindi solusyon ang pag-iwan sa asawang babae dahil lang merong kahinaan. Totoo po ba yan? Sa mga tatay, hindi solusyon na iiwan mo yung asawa mo, yung anak mo, dahil lang merong kahinaan ng iyong asawa. Alam niyo po, tandaan niyo, walang asawang babae ang perpekto sa paghawak ng pera. Tandaan niyo po, walang asawang babae ang perpekto sa paghawak ng tahanan. Walang asawang babae ang perpekto sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Wala kang makikita na napaka-perpekto sa paghawak ng pera, sa pag-aalaga ng mga anak, sa paghawak ng kanilang tahanan. Lahat ng asawang babae, lahat ng may bahay, meron kang makikitang mga flaws. Meron kang makikitang mga kahinaan. So, tiyak, tandaan niyo po, magkakamali at magkakamali ang asawa mo sa pagpapatakbo ng tahanan nyo, sa paghawak ng pera, sa pag-aalaga maging sa iyo at sa mga anak mo. What's the point? Again, sa mga asawang lalaki at sa mga magiging asawang lalaki, tandaan nyo po, pag hindi ka naging bukas na isang araw, pwedeng magkamali sa paghawak ng pera ang asawa mo, isang araw, gagamitin mo yung dahilan para iwan ang iyong asawa. Pag hindi ka naging bukas na isang araw, pwedeng magkamali sa paghawak ng inyong tahanan, ng iyong asawang babae, isang araw, gagamitin mo yung dahilan para iwan ang iyong asawang babae. Ang lalaki, pag hindi naging bukas na pwedeng isang araw magkamali ang kanyang asawang babae sa pag-aalaga sa mga anak, sa pag-aalaga sa kanya, isang araw, gagamitin mo yung dahilan para iwan ang iyong asawa. So, another thing, tandaan nyo po, sa mga asawang lalaki, magiging asawang lalaki, kahit ilang babae pa ipalit mo sa asawa mo, walang makakapantay sa totoong pagiging may bahay. Maniwala kayo. Alam niyo po, hindi man perpekto ang paghawak ng asawang babae sa pera ng pamilya, pero hindi kayang pantayan ng ibang babae ang malasakit sa pera ng pamilya. Hindi man perpekto ang pagpapatakbo ng asawang babae sa tahanan, pero walang makakapantay na babae sa pagmamalasakit sa tahanan ng pamilya. At hindi man perpekto ang pakikitungo ng asawang babae sa kanyang asawa, pero hindi mapapantayan ng ibang babae ang malasakit nito sa kanyang asawa. Kaya nga, sa lahat ng asawang lalaki, yung hindi perpektong asawa na meron ka, iyon ang totoong magmamalasakit sa kabuhayan ng inyong pamilya. Tandaan mo, yung asawa na binigay ng Panginoon sa iyo na hindi man perpekto, ito ang totoong magmamalasakit sa tahanan na merong kayo. Ito ang totoong magmamalasakit sa iyo at sa inyong mga anak. And another thing, bakit ang isang lalaki piniling iwan yung kanyang asawa at anak? Alam niyo po, nakakita ng pagkakataon na umiwas sa responsibilidad. Bakit? May mga mga tatay, mga ama ng tahanan, na pinipiling iwan ng asawa at anak, umiiwas sa pananagutan. Totoo po ba? May mga lalaki, gusto lang maging tatay pero ayaw magpakatatay. Totoo ba ba yan? May mga lalaki, gusto lang maging ama pero ayaw magpakaama.
At may mga lalaki, alam niyo po, gusto lang nila na magkaanak pero ayaw ng responsibilidad. Ang tanong, ano ba ang responsibilidad na madalas iniiwasan ng ilang mga kalalakihan at nagiging dahilan para nakukuhang iwan ang kanilang asawa at anak? Alam niyo po, unang-una, responsibilidad sa pera. Totoo ba, may mga tatay, nang maisilang na yung anak, parang bulang biglang naglaho, ni hindi sinuportahan yung anak eh. Totoo po ba nangyayari ito? Napakarami. Pagka tinignan nyo po yung page ng ating church, makikita nyo, ang napakarami doon, yung hinaing ng maraming mga babae o ng mga asawang babae, lalo na mga single mom, na yung tatay ng kanilang anak, nung maipanganak, yung kanilang anak, parang bulang naglaho, ni hindi na sinuportahan yung kanilang anak. May mga tatay, para lang nag-iwan ng kuting na hindi na naino yung kanyang anak. At totoo po ba, may mga tatay, lumaki at lumaki yung anak, na hindi naramdaman ng anak yung kanyang tulong. Alam niyo po, may ibang dahilan, iniipon lang yung para sa anak nila. Alam niyo po, tandaan niyo again sa mga magiging tatay, sa tatay na, wala kang karapatang maging tatay kung may pambabae ka, pero hindi mo masuportahan ang anak mo. Sa mga tatay po, wala tayong karapatang maging tatay kung may pambisyo tayo, pero yung anak natin nakukuhang maghanap buhay sa murang edad dahil hindi natin nasusuportahan. Wala tayong karapatan na maging tatay na lahat ng gusto nating gawin, nagagawa natin, nakakapagbisyo tayo, nakakapambabae tayo, pero yung anak natin mukhang kawawa. Alam niyo po, ang isang lalaki na hindi kayang panindigan ang kanyang anak, ang kanyang asawa, walang karapatan na magkapamilya. Sa mga young pro natin, mga kababaihan, pag ngayon pa lang nakikita nyo na yung mga palatandaan na hindi kayang tayuan ng inyong boyfriend ang responsibilidad, hindi ka kayang panagutan, hindi kayang panugutan ang inyong anak, maghanap ka ng responsableng tao. Responsableng tatay na kayang panindigan ka, kayang panindigan ang inyong magiging mga anak. So, again, may mga tatay, iniiwasan ang responsibilidad sa pera para sa kanilang anak. Another thing, responsibilidad sa pag-aalaga. Totoo po ba may mga tatay, iniasa na lang sa asawang babae ang pag-aalaga sa anak? Totoo po ba nangyayari ito? May mga tatay, ayaw na ayaw alagaan yung kanilang mga anak. Ayaw na ayaw subaybayan, ayaw na ayaw tingnan kung papaano na lumalaki yung kanilang mga anak. Alam niyo po, may mga tatay ang paniniwala, trabaho lang ng nanay ang pag-aalaga sa kanilang anak. At may mga tatay, literal talagang tinakasan ang responsibilidad sa kanilang anak. Kaya nga minsan, hindi mo rin masisisi, may mga babae o may mga asawang babae, lumayo ang loob sa asawa, kasi nga nung malakas, nagliwaliw sa buhay, pinabayaang mag-isa ang asawa sa pag-aaruga sa mga anak, at nang mahina na, bumabalik na sa kanya. Nangyayari po ba yan? Madalas. Minsan, kaya hindi mo rin masisisi, may mga anak na lumayo ang loob sa tatay kasi nga, nung malakas, iniwan sila, at nung mahina na, saka bumalik at nagpapaalaga. At minsan, hindi rin natin masisi na may mga kapamilya na lumalayo ang loob sa tatay kasi nga, nung malakas, iniwan ng pamilya at nung mahina na, at saka palang bumabalik sa pamilya.
Napakalungkot na nakakalimutan ng mga tatay na nung iwan niya yung kanyang mga anak, nag-iwan din siya ng matinding impact sa buhay ng kanyang mga anak. Sa mga tatay po at sa mga magiging tatay, tandaan mo, once na iniwan mo ang asawa mo, hindi mo lang siya basta iniwan. Nag-iwan ka ng matinding impact sa puso at kalooban ng asawa mo. Nag-iwan ka rin ng matinding impact, matinding sugat sa kalooban ng mga anak mo at sa kabuuan ng pamilya mo. Pag nang iiwan ng pamilya, nang iiwan ng asawa at ng anak ang isang tatay, hindi lang basta siya nag-iwan, kung hindi nag-iwan din siya ng matinding impact at malalim na sugat sa kanyang asawa at mga anak. Now, ang tanong, ano ba yung karaniwang impact sa pag-iwan ng isang ama ng tahanan sa kanyang mag-iina? Una, gaya po nung akin nabanggit, lumilikha ka ng malalim na emotional pain sa mag-iina mo. Sino naniniwala ang lalim ng iniiwang sugat sa kalooban ng isang babae na ipinagpalit siya sa ibang babae ng kanyang asawa? Totoo po ba yan? Ang lalim ng iniiwang emotional pain doon sa isang babae na yung asawa mo nakuha kang ipagpalit sa iba. At sino po naniniwala ang lalim ng iniiwang sugat sa kalooban ng isang anak na iniwan ng tatay? Alam niyo po, una, tandaan niyo po, walang valid reason ang makapagpapababaw sa lalim ng sugat na dala ng pang-iiwan. Para po sa lahat ng tatay na nang iwan at nagbabalak ng naiwan ang mag-ina niya, tandaan niyo po, kahit gaano pa kaganda dahilan mo, the fact na wala ka sa panahong kailangan ka ng asawa mo, hindi nito mapapababaw o mapapababaw ng dahilan yung sugat na dinala mo sa kalooban ng asawa mo. Kahit gaano pa kaganda sa tingin mo ang dahilan mo, the fact na wala ka sa tabi ng anak mo sa panahong kailangan kanya, hindi nun mapapababaw yung sugat na dinala ng pang-iiwan mo sa kanya. At ikalawa, walang valid reason ang makapagpapabalik sa panahong ipinagkait ng isang ama ng tahanan sa kanyang mag-iina. Totoo po ba? Hindi naman talaga maibabalik ng valid reason ng pang-iiwan ng isang tatay yung panahon na dapat inukol niya para sa kanyang mag-iina eh. Totoo po ba yun? Kahit gaano pa kaganda yung dahilan mo, pero yung katotohanan na iniwan mo pa rin ang iyong asawa, ang iyong anak, hindi nito mapapababaw yung sugat na dinala mo sa kanila. Hindi maibabalik yung panahon na kinuha mo na dapat inukol mo sa kanila. At hindi maibabalik ng valid reason ng pang-iiwan ng isang tatay yung panahong kailangan siya ng kanyang mag-ina. At the same time, hindi maibabalik ng valid reason ang panahon o yung panahon na dapat nasa tabi ka ng mag-iina mo, pero pinili mo silang iwan. Tandaan niyo po, no amount of reasons can bring back precious moment for family. No amount of regrets can bring back precious moment for your child. And no amount of precious or remorse can bring back precious moment for your family. Hindi kayang ibalik ng magandang dahilan mo ang mga panahong dapat nasa tabi ka ng pamilya mo. Hindi kayang ibalik ng panghihinayang
yung mga panahong dapat nasa tabi ka ng anak mo. At hindi kayang ibalik ng kalungkutan yung mga panahong dapat nasa tabi ka ng asawa mo at ng anak mo. Kahit gaano pa kalalim ang maging pagsisisi mo, ang kalungkutan mo, yung mga panahon na ipinagkait mo sa iyong asawa, sa iyong anak, dahil iniwan mo, hindi na maibabalik yon. And another thing, lumilikha ka ng maling halimbawa sa pamilya mo. Ang isang tatay na nang iiwan ng kanyang mag-ina, lumilikha ng maling halimbawa sa kanyang pamilya. Alam niyo po, oras na nagpasya ang isang ama ng tahanan na iwan ng kanyang asawa, lumilikha siya ng napakapangit na halimbawa sa kanyang pamilya. Oras na nagpasya ang isang ama ng tahanan na iwan ang kanyang anak, lumilikha siya ng maling halimbawa sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. What's the point? Lahat ng pang-iiwan sa asawang anak o sa asawa't anak, pwedeng maging entry point para magtanim ng galit ang isang anak. O makapagtanim sila ng hinanakit. Alam niyo po, ito ang totoo. Wala naman talaga na nasaktan na nagdiwang. Totoo po ba yun? Lahat nung nasaktan, ang isa sa mga pinaka hindi nila nagagawa, yung magdiwang sila. Wala namang nasaktan na natuwa. Wala namang nasaktan na nagsaya pa. Lahat ng nasaktang babae, lahat ng nasaktang anak dahil iniwan ng kanilang tatay, tandaan nyo po, nag-response according sa ginawa sa kanya. Nag-response according sa ginawa na pananakit sa kanya. At lahat ng nasaktan, lalo na ang nanakit ay isang ama ng tahanan, nag-response according doon sa ginawa sa kanya. Kaya nga sa mga tatay na nang iwan at nagbabalak mang iwan ng kanilang pamilya, ng kanyang mag-ina, do not expect na wala lang yon. No. Do not expect na pagkatapos ng ginawa mo, babalik ka na parang walang nangyari. No. And do not expect na pagkatapos na iwan mo sila, babalik ka na parang hindi sila nasaktan. No. Sa mga nagbabalak po na mang-iwan ng asawa niya, sa mga nakakakita na ng iba, tandaan mo, once na iniwan mo ang iyong mag-ina, napakalaki ang magiging impact nito sa pakikitungo nila sa iyo. Hindi yung parang babalik ka lang na parang wala lang. Hindi yung parang ayos lang pagkatapos mong gawin yon. Hindi yon parang babalik ka lang na normal lang uli ang iyong relasyon. No, walang ganon. Pag sinaktan mo ang iyong mag-ina, sinaktan mo ang anak mo, sinaktan mo ang pamilya mo, of course, merong magiging balik ito sa iyo sa pakikitungo nila sa iyo. So, meron itong babaguhin sa pagharap nila sa buhay. Meron itong babaguhin sa pagharap nila sa tao at higit sa lahat, meron itong babaguhin sa pagharap nila sa iyo. Ikalawa, lahat ng pang-iiwan sa asawa at anak pwedeng maging entry point para matakot sila na magtiwala at magmahal muli. Sino po naniniwala sa isang iniwan minsan ng asawang lalaki, laging may takot na kung magkaayos sila, baka mamaya ulitin-uli ito. Totoo po ba yan? Isa sa mga dilema, isa sa mga takot ng mga asawang babae na iniwan, pag bumabalik na yung kanilang asawa, yung takot nila na baka gawin uli ito.
Yung takot nila na baka maulit-uli yung pangyayari, at alam niyo po, yung pinakamatinding trauma ng isang babaeng iniwan ng kanyang asawa, alam niyo, yung takot na baka mas masaktan pa siya kesa dati. Alam niyo po, again, ang mas malungkot sa parte ng anak na iniwan ng tatay, lalo na babae ang anak, tandaan niyo po sa mga kalalakihan, tandaan niyong mabuti, laging nandoon yung takot na baka iwan din siya na magiging asawa niya gaya ng ginawa ng tatay niya sa kanya. Ang pinakamalaking apektado kapag may isang tatay na nang iiwan ng kanyang asawa at anak, lalo na babae yung anak na iniwan ng tatay, nandoon yung malalim na takot na baka pag nag-asawa siya, iwan din siya ng magiging asawa niya. Baka pag nag-asawa siya, saktan din siya ng magiging asawa niya na gaya ng ginawa ng tatay niya sa kanyang nanay. At yung pinakamalalim na takot niya, baka maging broken family din sila. Gaya ng ginawa ng tatay niya sa kanya. Napakalalim yung iniiwang sugat ng pang-iiwan ng isang tatay sa mag-ina. So, and another thing na nagiging impact sa pang-iiwan ng isang tatay sa kanyang mag-ina, lumilikha ka ng dahilan para malayo sa iyo ang loob ng mag-ina mo. Sino po naniniwala? Wala namang asawang babae ang lalapit pa ang loob sa asawang lalaki matapos siyang iwan nito eh. Totoo po ba yan? Walang ganon. At walang asawang babae ang mas lalapit pa ang kanyang loob sa asawang lalaki matapos siyang ipagpalit nito. At matapos siyang saktan nito, walang gano'n na ang isang babae na lalapit pa yung loob niya dahil iniwan siya, dahil ipinagpalit siya, dahil sinaktan siya. Walang gano'n. Walang babae na mas mapapalapit pa sa'yo dahil iniwan mo at pinagpalit mo. No. What's the point? Una, napakahirap turuan magmahal muli ang pusong sobrang sinaktan. Totoo po ba? Napakahirap turuang magmahal muli yung pusong sobra-sobrang nasaktan. Napakahirap magtiwala muli ang pusong sobrang sinaktan. At ito yung totoo. Napakahirap turuang magpatawad muli ang taong sobra-sobrang sinaktan. Anong pinapakita nito? Mas malalim ang pananakit, mas mahirap ang pagmamahal muli. Mas malalim ang pananakit, mas mahirap ang pagtitiwala muli, at mas malalim ang pananakit, mas mahirap ang pagpapatawad muli. Sa mga nang iwan at mang-iiwan ng kanilang asawa at anak, tandaan mo, mas malalim ang sugat na dinadala mo, mas mahirap magtiwala, magmahal muli, at magpatawad muli. Kalawa, napakahirap masiguro na after ng pang-iiwan, babalik pa sa dati ang lahat. Sino po naniniwala? Mahirap masiguro na after ng pang-iiwan ng isang ama, ng kanyang ama sa isang asawa at sa kanyang mga anak, babalik pa sa dati ang lahat. Kaya nga, gaya po nung aking nabanggit, bago ka sumakabilang buhay o bahay, sabi doon sa ating title, tandaan nyo po, bago mo iwan ang may bahay mo, ang anak mo, ang pamilya mo, bago mo sila ipagpalit sa iba, dapat malinaw sa'yo na pwedeng pag gusto mo nang bumalik, wala ka na palang babalikang asawa.
One of the possibilities na pwedeng mangyari, pag gusto mo nang bumalik, wala ka nang babalikang asawa. At isa sa mga posibilidad na pwede pang mangyari, pag gusto mo nang bumalik, wala ka nang babalikang mga anak. And at the same time, isa sa mga posibleng pwedeng mangyari, pag gusto mo nang bumalik, wala ka nang babalikang pamilya. Ito po ang totoo para sa lahat. Yung mga mangiiwan pa lang, hindi pa nangiiwan. Tandaan niyo po, kung meron ka mang pinaka hindi dapat sirain, relasyon mo sa iyong may bahay. Sa lahat ng mga kalalakihan, kung meron ka mang pinaka hindi dapat sirain na relasyon, relasyon mo sa iyong anak. At kung meron ka mang hindi dapat siraing relasyon, relasyon mo sa pamilya mo. Dahil higit sa anumang yaman ng mundo, ang mabuting may bahay na meron ka. Pag meron kang mabuting may bahay, daig mo pa yung mayaman. Higit sa anumang yaman ng mundo, yung anak na meron ka. At higit sa anumang yaman ng mundo, yung pamilya na meron ka, na pwedeng pag pinabayaan mo, iniwan mo, pinagpalit mo sa iba, isang araw, hindi mo na mababalikan kahit gusto mo pa. Kasi nga, alangan naman na iintayin ka habang buhay, hindi nga nila alam na isang araw, iiwan mo sila eh. Totoo po ba yun? Yung mga asawang iniwan ng kanilang mga asawang lalaki, hindi naman alam nung kanilang asawang babae, hindi alam naman nung may bahay, hindi naman alam nung kanilang anak na iiwan mo pala sila. At kung hindi nila alam na isang araw iiwan mo pala sila, mas lalong hindi nila alam na isang araw babalik ka pa. Iyon yung totoo. Kaya nga doon sa mga young pro natin, ang mga kalalakihan at yung mga bago pa lang may asawa, kung nagbabala ka na iwan ang iyong asawa, ang iyong anak, tandaan mo, isang araw pwedeng wala ka nang balikan. Kahit gusto mo nang bumalik. Alam niyo po, pakaisipin mo muna, bakit hindi mo dapat iwan ang iyong mag-ina? Sa lahat po ng tatay, magiging tatay, pakaisipin mo muna bakit hindi mo sila dapat iwan. Nawang tanong, bakit nga ba hindi dapat iwan ng isang ama ng tahanan ng kanyang mag-iina? Alam niyo po, unang-unang dahilan, binigyan ka ng Diyos ng asawa at anak para unang-unang magproteksyon sa kanila. Tandaan niyo po, sa lahat ng tatay na naririto, magiging tatay, at sa mga kasama natin dito sa online service natin, tandaan mong mabuti, binigyan ka ng Diyos ng asawa at ng anak para unang-unang magproteksyon sa kanila. Alam niyo po, kung meron mang unang itinalaga ang Diyos para proteksyonan ang asawang babae, ang kanyang anak, yun yung ama ng tahanan. Kasi nga alam ng Diyos na sa buhay na ito, may mga taong mapanakit sa kanilang kapwa. Alam ng Diyos na sa buhay na ito, may mga taong mapanlamang sa kapwa. At alam ng Diyos na sa buhay na ito, may mga taong mapang-abuso sa kanilang kapwa. Kaya nga inilagay ka ng Diyos sa buhay ng iyong asawa at ng iyong anak para proteksyonan sila. Ang problema, paano mo po proteksyonan ang mag-ina mo kung may iba ka nang pinoproteksyonan? Totoo po ba yan? Sa lahat ng tatay, kahit may iba ka na, kapag may iba ka ng pamilya, tandaan mo, hindi mo na maibibigay yung pagmamahal na dati mong naibibigay sa kanila. Kapag may iba ka ng pamilya, hindi mo na maibibigay yung panahon na dati na ibibigay mo sa kanila. At kapag may iba ka ng pamilya, hindi mo na maibibigay yung pagkalinga na dati mong naibibigay sa kanila.
Pag may iba ka ng pamilya, hindi mo na maibibigay yung pagsuporta na dati na ibibigay mo sa kanila. At kapag may iba ka ng pamilya, hindi mo na maibibigay yung proteksyon na dati na ibibigay mo sa kanila. Another thing, walang kasing sakit yung kailangan ka ng mag-ina mo, pero wala ka sa tabi nila. Totoo po ba yan? Sobrang sakit nun? Yung kailangan mo yung asawa mo, kailangan mo yung tatay mo, pero wala siya sa tabi mo. Alam niya po, kahit iluha mo pa lahat ng luha, kung nasa piling ka naman ng iba, walang kwenta yung luha na yon. Kahit hingin mo pa lahat ng pagpapatawad, kung nasa piling ka ng iba, walang kwenta yung paghingi mo ng pagpapatawad. At kahit malungkot ka pa ng sobrang lungkot, kung nasa piling ka naman ng iba, walang kwenta yung lungkot na yon. Tandaan nyo po, again, sa lahat ng tatay, ikaw yung unang-unang itinalaga ng Diyos para proteksyonan ang mag-ina mo. Ikalawa, binigyan ka ng Diyos ng asawa at anak para unang magpasagana sa kanila. Sino po naniniwala kung meron mang pinaka hindi dapat maging dahilan ng paghihirap ng asawang babae at maging ng kanyang anak, yung ama ng tahanan? Totoo po ba yun? Dapat yung ama ng tahanan hindi nagiging dahilan para maghirap yung kanyang asawa at yung kanyang anak. Kung meron mang pinaka hindi dapat maging dahilan ng paghihikahos ng asawang babae, ng kanyang anak, yung ama ng tahanan. At kung meron mang pinaka hindi dapat maging dahilan para magmukhang kawawa ang asawang babae at ang kanyang mga anak, yung ama ng tahanan. Dapat bilang tatay, sinisiguro mo na hindi nagmumukhang kawawa yung asawa mo at yung anak mo. Pero paano mo gagawin yon kung iniwan mo na sila, pinagpalit mo na sa iba? Pinaka hindi mo dapat gawin, pinaka hindi dapat na ikaw ang maging dahilan ng asawang babae at ng iyong anak, magmukhang kawawa sila. Maghikahos sila sa buhay dahil sa iyo. Maghirap sila sa buhay dahil sa iyo. Why? Una, pinaka-worth na pag-ukulan ng yaman, asawa at anak. Totoo po ba yun? Sa mga tatay, kung meron mang pinaka-worth na pag-ukulan ng yaman na meron ka, yung asawa mo to, yung anak mo to. Alam niyo po, kasi nga ito ang totoo eh. Yung perang ginastos mo para sa iyong asawa, may babuting baliktod mula sa Diyos eh. Sino po naniniwala? Yung mga tatay na gumastos para sa kanyang asawa, para sa kanyang anak, may mabuting balik ito mula sa Diyos. At yung perang ginastos mo para sa iyong pamilya, may mabuting balik ito mula sa Diyos. Lahat ng ginagawa mo na pagpapasagana sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, lahat ng ito may mabuting balik sa Diyos. Pero yung perang ginastos mo, tandaan niyo po, yung perang ginastos mo sa bisyo, may sakit na balik sa iyo. Yung perang ginastos mo sa ibang babae, may pangit na balik sa iyo. At ikalawa, pinaka may karapatan sa yaman ng isang ama ng tahanan, asawa at anak niya. Alam niyo po, sino naniniwala, hindi dapat ma-deprive sa yaman ng isang ama ang kanyang asawa at anak. Naniniwala po kayo doon? Hindi pwede at napakapangit, hindi makatao na ang yaman-yaman mo, ang dami-dami mong pera, pero yung anak mo nadideprive, yung asawa mo mukhang kawawa. Alam niyo po,
Again, sa lahat ng tatay, magiging tatay, pamilya mo dahilan bakit pagpapalain ka ng Diyos. Tandaan niyo yun. Yung karir mo, yung trabaho mo, yung negosyo mo, pinagpapala yan ng Diyos kasi unang-unang dahilan dyan, gusto ng Diyos maging daluyan ka ng pagpapala sa iyong mag-ina. Kaya pinagpapala ng Diyos yung negosyo mo, pinagpapala ng Diyos ang iyong trabaho, pinagpapala ng Diyos ang iyong karir. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, ikaw yung maging channel ng blessing para sa iyong mag-ina. Bakit mo isasarado ang daluyan ng pagpapala sa buhay mo dahil lang sa ibang babae? Bakit mo isasarado ang daluyan ng pagpapala sa buhay mo dahil lang sa panandaliang ligaya? At bakit mo isasarado ang daluyan ng pagpapala sa buhay mo dahil lang sa isang relasyon na walang basbas ng Diyos? Tandaan nyo, sa lahat ng lalaki, sa lahat ng tatay, magiging tatay, kahit kailan, hindi babasbasan ng Diyos ang isang relasyon na iniwan mo, pinagpalit mo sa iyong asawa at sa iyong anak. And finally, binigyan ka ng asawa at anak para unang-unang magpasaya sa pamilya mo. Sino po naniniwala? Kaya may ama ng tahanan para maghatid ng saya at hindi lungkot sa kanyang mag-ina. Totoo po ba yun? Kaya ka nandiyan sa pamilya na yan, kaya ka naging na-involved sa buhay ng isang babae at ng isang anak o ng iba pang anak mo simply because para maghatid ng saya. Alam niyo po, kaya may ama ng tahanan para maghatid ng kagaanan at hindi kabigatan sa kanyang mag-ina. Kaya may ama ng tahanan para maghatid ng tuwa at hindi luha sa kanyang mag-ina. Ang problema, una, paano mo pasasayahin ang may bahay mo kung may iba ka ng pinapasayang babae? Kasi nga ito ang reality sa isang hindi tapat na pagmamahal. Tandaan niyo pong mabuti, iilan lang yung kagaya namin na, gaya ng sinabi ni Glenn, my first will be my last. Ilan lang yon, ilan lang kami. Na yung una sa amin, yun na yung huli. Ito, tandaan niyo mabuti ha. Ito yung reality sa isang hindi tapat na pagmamahal. Pag may pasasayahin ka, tiyak, may paluluhain ka. Pag may sasamahan ka, tiyak may iiwang ka. At pag may aalalahanin ka, tiyak may kakalimutan ka. In short, pag napasaya mo yung babae mo, tiyak mapapalungkot mo yung asawa mo. Pag sinamahan mo yung babae mo, tiyak, iiwan mo yung asawa mo. At pag pinili mo yung babae mo, tiyak, makakalimutan mo na ang asawa mo. Ikalawa, paano mo pasasayahin ang anak mo kung may iba ka ng pinasasayang anak? Hindi mo pwedeng mapasaya ng sabay ang pamilyang iniwan mo at yung ipinagpalit mo sa iyong pamilya. Sino po naniniwala? Hindi mo pwedeng mapasaya ng sabay ang anak na iniwan mo at yung ipinagpalit mo sa anak mo. What's the point? Life is about choices. Ang buhay po ay tungkol sa pagpili. Love is about choices. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagpili. And most of all, family is about choices. Ang pamilya ay tungkol sa pagpili. Kaya nga, kung meron ka mang dapat piliin lagi sa buhay mo, ito yung may bahay na regalo ng Diyos sa iyo. Kung meron ka mang dapat piliin lagi sa buhay na ito, ang anak
na regalo ng Diyos sa iyo. Kung meron ka mang dapat piliin sa buhay na ito, yung pamilya na regalo ng Diyos sa iyo. So sa lahat po ng tatay, sa lahat ng magiging tatay pa lang, pansinin niyo, si Joseph na asawa ni Virgin Mary, umpisa pa lang ng journey sa kanilang relasyon, nagkaroon na ng matinding pagsubok. Pero sa halip na iwan, abandonahin ang kanyang mag-ina, mas pinili niya na samahan hanggang sa huling hininga ng buhay niya ang kanyang mag-iina. Again, sa lahat po ng tatay, magiging tatay, maaaring hindi perpekto ang pag-handle sa pera ng iyong asawa. Maaaring hindi perpekto ang iyong asawang babae, ang may bahay na meron ka, sa pag-handle ng inyong tahanan. Maaaring hindi siya perpekto sa pakikitungo sa iyo, sa inyong mga anak. Maaaring hindi siya kasing ganda ng ibang babae na nakakasalamuha mo. Maaaring hindi siya kasing lambing ng ibang babae na nakakasalamuha mo. At maaaring hindi siya ganon kataas ang pinag-aralan. Pero gaya nung aking nabanggit, regalo siya ng Diyos sa iyo . Lalo na yung anak na meron ka. Maaaring marami kayong mga pinagtatalunan, hindi na pagkakasunduan. But in between struggles and trials, always choose your wife. In between struggles and trials, always choose your child. In between struggles and trials, always choose your family. Dahil regalo sila ng Diyos sa iyo. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, ang desire po ng aking puso, Panginoon, simula po sa oras na ito, wala nang maging broken family sa lahat ng naririto, Panginoon, na pamilya. Sa lahat ng mga pwede pang mabuo, Panginoon, Lord, tulungan mo po na mabuo ang kanilang pamilya. At doon sa mga, Lord, at least ang kanilang relasyon, tulungan mo po, pumagitna ka sa kanila, Panginoon. Huwag tuluyang masira ang kanilang relasyon, ang kanilang pamilya. Lord, ang dalangin po ng aking puso, simula sa generation na ito, Panginoon, makat, Panginoon, ang strongholds, ang bondage, Panginoon, ng broken family, Panginoon, sa lahat ng anak mo na naririto, nakakapanood, Panginoon, ng video na ito. Lord, tulungan mo po, lalo na ang mga ama ng tahanan na panindigan ang kanilang asawa, panindigan ang kanilang anak. Tulungan mo po ang mga ama ng tahanan na laging piliin ang kanilang asawa, laging piliin ang kanilang anak, at laging piliin ang kanilang pamilya.
Salamat po. Ito po ang mga aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.